Unang lesson sa dynamics, we have rectilinear motion. Dito sa problem, meron kang motion daw ng particle described by this equation. Tapos, ang tinatanong, determine daw kung kailan yung velocity ay 0. Tapos, determine daw yung velocity, acceleration, at total distance kapag x is equal to 0. Ngayon, sa mga ganitong klaseng problems in equation form, yung given pala natin ay tinatawag na position function. So, itong itong given na to, dinidescribe niya yung position kung nasan ba yung particle with respect to time. So, copyhin natin ulit. X is equal to t cubed minus 6t squared minus 36t minus 4t. So, ganyan. Ang mga ginagawa usually dyan ay diniderivative mo yung equations para makuha yung velocity at acceleration. So, ang derivative ng position, yun ang velocity function. Ngayon, yung velocity equals at v is equal to derivative nito which is 3t squared minus 12t minus 36. Ngayon, kunin na rin natin yung acceleration. Acceleration A is equal to 6t minus 12. Ngayon, ang tinatanong sa unang question, determine daw kung kailan 0 yung velocity. Pwede natin siyang i-cycle gamit yung function ng cycle na equation. So, press A, polynomial, second degree, tapos input nyo yung 3, negative 12, at negative 36. Ang makukuha nyo ay 6 at negative 2. So, kunin natin yung positive root. Ibig sabihin, ang sagot dito ay in 6 seconds, 0 na ang velocity ng particle. Ngayon, next, determine daw kung kailan, or determine yung velocity, acceleration, at total distance traveled when x is equal to 0. So, ang gagawin dyan, since na hindi naman time yung given, ang given mo ay position, compute muna natin kung kailan ba magsi-0 yung position ng particle na to. So, isa pa, polynomial ulit. Press A, polynomial. Ngayon, third degree na tayo. 1, negative 6, negative 36, at negative 40. Makuhang sagot ay 10 at negative 2. Yun yung dalawang roots ng polynomial na ito. So, 10 and negative 2. Kunin natin yung positive root. Tapos, yung 10, ipa-plug in natin sa velocity function. So, 3x squared minus 12x minus 36. Plug in yung 10. Makukuha niyang sagot ay 144 feet per second. Next naman, pinapakuha yung acceleration. So, same lang din. Plug in mo lang yung 10 sa acceleration function. 60 minus 12. Ang makukuha nyo ay 48 feet per second squared. So, ang susunod, determine daw yung total distance traveled. Ang gagawin lang dyan ay kailangan yung ma-imagine o ma-visualize kung ano ba ang nangyayari sa particle from t equals 0 to t equals 10. 10 kasi yun yung time mo para mag-0 yung iyong position. So, plug in natin. Ito kunyari, ito yung number line. T equals 0, makukuha mong position ng velocity, position ng particle ay negative 40. So, sa 0, nandito siya nagsimula. Tapos next, kunin na rin natin yung position ng particle kung kailan siya tumigil. Ibig sabihin pala ng velocity is equal to 0, dun na siya nag-change ng direction ng papunta. So, kailan ba, or ano ba ang position ng particle at velocity is equal to 0 o kaya time is equal to 6. So, plug in natin yung 6 dito sa equation na to. X cubed minus 6t squared minus 36t minus 40. Calculate 6. Ang makukuha nyo ay negative 256. Ang ibig sabihin nun, kung kailan tumigil yung particle,
nasa negative 256 na ang position niya. Next, at t equals 10, na nakita nga natin sa given, at t equals 10, na-solve natin na dun siya, mag-x is equal to 0. So, ang pag-describe natin ng motion ng particle ay nag-start siya dito, pumunta siya sa negative 256, nag-0 yung velocity niya, at bumalik siya sa x is equal to 0. So, ayun, titingnan lang natin, compute natin kung ano bang total distance travel niya sa journey na to. So, ito, makakompute nyo ang distance niya, 256 minus 40, equal lang yan sa 216. Ito naman ay equal sa 40. So, ang total distance niya ay 216 dahil pumunta muna siya dito, plus isa pang 216 dahil bumalik siya, plus 40. So, makuha niya sagot ay 472 feet. Sa second problem naman, meron ka daw boat race, tapos nauuna yung boat A by 50 meters, pero daw after 8 seconds, naunahan na siya or napantayan na siya ng boat B. Given din yung kanilang initial speed na 180 kilometers per hour, tapos ito, given din yung velocity ng A, habang inuunahan siya ni B. So dito, sa mga problem na to, ang kailangan lang alalahanin dyan ay ang mga kinematic equations. So dito ba, anong kinematic equation ang gagamitin natin para isolve ito? So try muna nating malaman kung ano ba ang acceleration ni B. Kasi malalaman na agad natin yun. Pwede na natin i-compute agad yun. Gamit ang formula na Vf is equal to V naught plus AT. Kasi given ka ng Vf, given ka ng V naught, given ka rin ng time na 8 seconds, plug in na lang natin para makuha natin yung A. Yung Vf natin ay 225 kilometers per hour. Pero since mas gusto natin in meters per second, convert muna natin. 225 over 3.6, meron kang 62.5. Yun yung Vf mo. 62.5 is equal to V naught mo, which is 180 over 3.6, 50 meters per second. Plus A, yun yung hinanap natin, times yung time na 8 seconds. 62.5 is equal to 50 plus AT. 1.5625. So yun, nasolve na natin yung acceleration ni A. Next naman, solve natin yung acceleration ni B. Iisip din tayo ano bang kinematic equation ang gagamitin natin para ma-describe yung kanilang motion. So, pwede yung ma-deduce yun by visualization. So, paano nga ba yun? At time t is equal to 8 seconds, dapat parehas na yung position nila. So, di ba dapat kung i-describe natin yung motion ng mga boats, ito siya. Sa una, initially, nauuna si A. Ito naman yung B. Tapos, at t is equal to 8 seconds, syempre, may nagalaw na si A. Tapos, si B, nakapantay na sa kanya. So, paano yan i-describe? So, ito ay gagamitan natin ng kinematic equation na xf is equal to x naught plus v naught t plus 1/2 at squared. Dapat i-equate natin yung xf nilang dalawa. Kasi di ba nga at t is equal to 8 seconds, pantay na sila ng position. So, dapat equal sila ng xf. So, describe muna natin yung xf ni boat A. So, ang xf ni boat A, nagsimula siya sa 50 meters. Meron siyang head start na 50 meters. Ito yung x naught niya. V naught t naman, ang initial velocity niya ay 50 meters per second times yung time na 8 seconds. Plus 1/2 A. Yung acceleration A, nakuha na naman natin, 1.5625 t squared. Ngayon, i-equate natin yan sa position naman ni B, sa position equation naman ni B. Kung saan V naught mo, or yung X naught mo ay 0 kasi dito ka naman nag-start. Wala namang head start yung B.
plus v naught t. Given naman na parehas silang 180 kilometers per hour o kaya 50 meters per second initially. So, 50 times 8 tapos plus 1/2 AB 8 squared. So, ayan. Ang unknown na lang natin naman ay yung acceleration ni B. Pero pwede nang i-cancel to kasi both sides naman merong 50 times 8. Pwede na nating i-shift solve. So, 50 plus 1/2, 1.5625, 8 squared is equal to 1/2 A 8 squared. So, makukuha niyong sagot ay acceleration ni B is equal to 3.125 meters per second squared.